yung members ng ICC. Sabi kasi nila, malaki pa rin daw yung impluensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yung talagang totally ay dependent sa Amerika. Alam mo, Trump, kung ako sa iyo, sampulan mo kami. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede kung tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga, 300 km per hour. Tumatago sa bundok, tumatago sa tubig, bumababa sa tubig, ang lupit. Kaya ka ba, magtataka talaga sa nangyayari sa Pilipinas, bakit tayo nagkaganito? But as we all know ngayon, dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Ayan. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Marcel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro hindi naman sakop ng ating gobyerno kung ano man ang polisiya ng United States. Jiggy. Saka rin ang sagot niya, no? Ang tinatanong, reaction mo bilang isa sa mga bansang uto-uto sa ICC. Ang sagot niya, di naman namin jurisdiction ng pulisiya ng Amerika. Bobo rin, no? Bobo rin, no? Bakit? Hindi naman yun ang tanong. Ang tanong, bilang isang bansang sumusunod pa rin sa ICC hanggang ngayon, pinadala ang dating Pangulo dahil sa warrant ng ICC. Pero ano? Anong sagot mo? Wala kami pakialam sa pulisiya ng Amerika. Tanga, hindi yun ang tanong. Tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika, ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni Attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan, kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan, at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga, baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila, malaki pa rin daw yung impluensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yung talagang totally ay dependent sa Amerika. Alam mo, Trump, kung ako sa iyo, sampulan mo kami. Sampulan mo yung mga government official namin na uto-uto sa ICC. Number 1 na, si Trillanes, sampulan mo yan. Kung may visa yan, tanggalan mo ng US visa. I-sanction mo. Hindi kasi, magsasalita ka dyan. Oh. Ito, listen to me, Donald Trump. Mr. President Trump, listen to what I'm going to say to you. You listen carefully. This is something that I would respectfully give my opinion. If you are talking about being against this ICC and you're threatening that those who would support ICC will be sanctioned by the US government, aba, what's the English of aba? Wait. Wait. You should start with us. Our government official does not only support ICC, but also like a puppy. Sa Tagalog, parang tuta. Tuta of ICC. We are a puppy, a dog under the leash of ICC. Our government is fucking stupid to the point we are no longer a member and yet they kidnapped the best president in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. If you cannot sanction our government official, or your talk is just nothing but a propaganda talk, sample us. Sample the government official. Especially Trillanes, who always
Like that in the ICC. Ano like that? Talay. Doon sa mga assistants. So far, ang nakikita nilang immediate effect niyan, sa ngayon daw kasi nasa 11 high-level officials ng ICC ang napatawa na ng sanctions ng Amerika. 2 sa mga ito kasama doon sa mga nag-handle ng kaso ni FPRRD. So, ibig sabihin, dahil meron silang sanctions, hindi na daw sila makagamit, for example, ng mga bangko dahil pinagbawalan na silang gamitin, binan na sila ng mga US banks. Tapos ay hirap na rin silang makagamit ng mga TNVS dahil kinancel na daw yan. Yung mga ganitong bagay daw yung nagpapahirap dito sa mga high-level officials na to sa ICC. Pero wala naman daw silang nakikitang anumang epekto nito pagdating doon sa neutrality sa pagdinig sa kaso. Pakinggan natin ang sinabi ng ICC accredited lawyer. Tingin ko hindi naman, no? Hindi naman tayo apektado kasi una, advantageous nga sa Amerika, no? Na Bakit? si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes, mga pro-China yung mga yan, no? Wow! And ang US naman, tingnan mo talagang nagpapadala. What the? Who the hell is this? That is the most stupid opinion I ever heard. Pantakin mo, pro-China daw. Alam mo, si Pangulong Duterte, friends to everyone, enemy to none. Ano sasabihin mo pro-China? Baliw. Hindi, totoo naman kabaliwan niya sinasabi mo na pro-China si Pangulong Duterte. Porket hindi siya tuta ng Amerika, pro-China na, ganun. Hindi kasi ganyan ang pananaw ng mga ganito, yung mga galing-galingan. Ang pananaw nila, basta hindi ka tuta ng Amerika, tuta ka ng China. Hindi ba pwedeng hindi ka tuta ng kahit na ano? Pro-Philippines? Sarili ang iniisip ni Pangulong Duterte, tayong Pilipinas. Sasabihin mo, ito nga sa totoo lang kung tayo nga ang tatanungin mas okay pa nga sa totoo lang ang mga tulong na ginagawa ng China. Naalala ninyo? During pandemic, nagkakaubusan ng vaccine. Amerikano, pinagdamot nila yung vaccine nila. Totoo naman, di ba? Pero yung China, binigyan kaagad tayo, agad-agad. Sasabihin na naman yung iba, mahina naman yung sa China. Di totoo yan. Propaganda ng Amerika yan. Alam nyo ba? Eto para lang sa kaalaman ninyo. Diyan magaling ang Amerika sa propaganda. Alam nyo ba, na kahit Japan minsan nila na, hindi ko sinasabing America's the government Americans, businessman sa Amerika. Dati nga siniraan nila yung Ajinomoto. Alam nyo ba yun? Di ba? Masama yan. Sa ano yan? Ginagamit yan sa mga Chinese cuisine, ganyan-ganyan. Sa mga Chinese food, nakakahilo yan. Pero Ajinomoto, Japan yun No. Pero alam nyo ba yung mismong laman, yung Ajinomoto? Hindi naman yun chemical. Yun po mismo ay plant. Galing sa plant yun. Tapos yung asin. Alam mo, ginawa lang nilang masama yung noon time na yun kasi natatalo yung mga American food noon. I-google ninyo history niyan. Tingnan ninyo. It's all about propaganda. So, ang ibig ko lamang sabihin, ganyan kasi yung propaganda ng Amerika Na pag ikaw, hindi sunod-sunuran sa amin, pag hindi ka uto-uto sa amin, ikaw ay pro-China na. Hindi ganun yun. Ito naman si Sir, ganun din ang utak. Pusta ko sa inyo, puro gamit yung Chinese na produkto. Can you just imagine? Di ba, pati nga yung mismong Tesla, yung mga baterya nun, sa China naman din galing. Apple, sa China rin. Pero pinalalabas nilang masama ang Chinese. Hindi ako pro-China baka sabihin ng iba porque nagpunta ako sa China. Hindi. Ako, sa totoo lang, hindi ko, mas enjoy ko pa rin ng Japan Ito, to be honest kasi yung China, maganda siya for mga, pakita mo, mga high-techs, ganyan. Pero pagdating pa rin sa, kung ako papipiliin mo, hindi. Babalik ako sa Japan pa rin. Japan pa rin talaga. Babalik ba ako sa China? Siguro sa Hong Kong. Maybe sa Macau, pag gusto kong makakita ng malalaking building na malalaking hotel, pero not literally pupunta doon. Kung makikipagnegosyo ko, pupunta akong China. Kasi doon talagang yung mga negosyo doon magandang dalhin dito. Pero kung mamamasyal ako, punta akong Japan, punta akong Thailand, punta akong Vietnam. Yun ang pupuntahan ko. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Simpleng-simple. Etong mga palabas nito, mga ganito. Etong mga taong to, yan. Mga propagandista yan. Talagang pinaano nila sa na America is number 1. China, tayo ay dating si Pangulong Duterte ay pro-China, kalokohan. Kailangan ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan yan.
May payag ba ang kampo ni na dating Pangulong Duterte sa usaping ito, Maricel? Yes, Chigi. Ang tinanong natin tungkol dyan ay si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Natatandaan ko kasi si Attorney Sal, yung isa doon sa mga unang nagpakita sa atin ng papel during their time na kumakalas na tayo doon sa Rome Statute. So kabisado niya itong usapin na ito. Ang sabi ni Attorney Sal Panelo doon sa kanya naging pahayag, hindi na siya nagulak dito sa naging hakbang ng Amerika. At napapanahon na rin daw talaga para matuldukan na itong ginagawang pambubuli ng ICC sa iba't ibang bansa. Isa raw doon sa nakikitang pruweba na nangihimasok talaga ang ICC doon sa mga sovereignty ng iba't ibang bansa ay nung illegal daw nilang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong daw ng Administrasyong Marcos habang nandito sa Pilipinas. Kaya tama lang daw na matapos na ito daw panghihimasok ng ICC sa soberanya ng ibang bansa. Gigi. Sa ibang usapin, ano nang nangyari sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore? Well, Gigi, inaasahan natin na malamang nakalipad na si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon kasi yung initial information na natanggap natin, mga bandang alas 5 siya tutulak papunta dyan sa Singapore para sa isang working visit. Nakatakda siyang magkaroon ng courtesy call sa Prime Minister ng Singapore para magpag-usapan yung iba't ibang issue tungkol dun sa cooperation between the Philippines and Singapore. Kabilang na nga dyan yung trade and investment kasama ng Pangulong Marcos dyan ang First Lady para humarap din doon sa iba't ibang mga leaders ng Singapore. Nakatakda rin nilang kausapin. Nako, kalokohan niya, maglalakwatsa lang yan. Para wala naman nagagawa yan. Sa daming state visit, may nangyari bang pag-asenso? Wala! May nabuild ba na mga infrastructure dahil sa pag-visit niya sa ibang bansa? Wala! Ano lang nangyari? Yun, nakapamasyal lang si Auntie Claire. Siguro yun ang reward. Reward kay Auntie Claire sa pambabas niya sa mga Duterte. Alika, sama ka sa biyahe namin, libre. Yan ang junket. Wala namang silbi sa inyo yan eh. Bakit ko sinabing junket? Alam niyo kung bakit? Yung bang binitbit lang pero wala namang silbi. Kasi dapat ang silbi niyan, may pamalita mo yung mga magagandang nangyayari sa ginagawa ng presidente. Kaya ka nga di ba ikaw ay press officer para ibabalita. Eh wala naman siya binabalita eh. Puro katarantaduhan ng binabalita niya, puro pambabas na sa mga Duterte. Oh, puro katarantaduhan yan. Mantakin mo pati yung hingal ni Pia Cayetano, pinapansin niya. Anong klaseng tagapagbalita ng Office of the President yan? Pero mga kababayan, ako ayoko ma-fire yan si Auntie Claire. Dahil kay Auntie Claire talaga bumagsak ng mabilis si Marcos eh. Kaya nag-negative ng todo-todo yan si Marcos dahil dyan kay Auntie Claire. Kaya wag natin tatanggalin yan ha. O kaya good job ka dyan. Hindi ko nga alam, baka naman baka kaibigan to ni VP Sara Duterte. Hindi lang sinasabi sa atin eh. Sa tingin ko ha. Kasi mantakin mo mula nung pumasok siya sa Malacanang, mula pumasok sa Office of the President, dumadaus-dus ang presidente. Si VP Sara Duterte umaangat. So sino kaya ang kaibigan niya? Hindi, dalawa lang yan. Mamili kayo. Malamang, siya ay Trojan horse. Siya ay itinanim ni VP Sara Duterte para tumaas si VP Sara Duterte, dumaus-dus si Marcos. O sadyang bobo at tanga lang talaga yan. Kasi hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho ng mahusay. Mukha lang siyang palingkerang nasa Malacanang. Sabi nga nila, ang palingkerang, kahit gawin mong, hindi ko sinasabing mababa ang palingkera, pero yung pagiging ugaling palingkera, kahit damitan mo pa ng mamahalin yan, kahit Hermes pa yan, o Louis Vuitton, o Gucci, o Dior pa man ang suotin yan, wala pa rin, ganyan pa rin yan, palingkera pa rin. That's the truth. Whether you like it or not, that is the truth. The truth of the matter. Sabi nga. O, punta na tayo ngayon sa impeachment trial. Isa pa ho itong mga nakakatawang pangyayari sa ating bansa. Alam mo, sa totoo lang unahin na natin itong kay Senator, ito, malupit to eh. Sir, you may proceed when you're ready. Mr. Presiding Officer, dear colleagues. Susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa, Senator Judge JV, at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. sir. Yes. Yeah, isang beses, sir. Ayan. Tingnan niyo kung paano nahuhuli dito itong gunggong na to. Pinanood ba daw niya yung video? Oo daw. Pinanood daw niya yung video. Sige, tingnan natin. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November. Hindi yan ang tinatanong. Ang tanong, ang tanong, okay? Ilang beses mo sinabi yon? Video ang pinag-uusapan dito, yung video. Iibahin niya yung usapan. Kasi alam niyang mahuhuli siya doon sa yung sa against interest eh. 23 din na ayaw ng defense committed contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yun at hindi Yes, defense sir. Okay. Opo. So doon sa November
23, may nakita ka doon na admissions against interest? Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, Yan. yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. sinabi ng isang tao na ikakasira niya. But then, instead of denying na sinabi niya yon, Inamin niya. in-admit pa niya ito, ni-reiterate Okay. niya. O, yan ang ibig sabihin ng admission against interest. Kahit na ikasisira mo, ibig sabihin, hindi ito magpapabor sa iyong sarili, inamin mo pa rin. Yan ang isang bagay sa batas na matimbang. Okay, matimbang po yan. Take note lang, explain natin Very unti-unti. clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video. The basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, in November, as well as, As well as other evidence. Okay. Opo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ayan. Ang Alam mo kung bakit matagal siyang nag-iisip? Bakit di siya makasagot? Kasi alam mo nagsisinungaling ito eh. Abogado siya. So alam niya na tinatansya muna niya kung matatrap ba siya doon sa mga tanong ni Cayetano. Kaya ang tagal niya munang sumagot eh. Tinitimbang niya, sandali, matatrap ba ako pag sinagot ko yan? ang sinasabi ko pong admission against interest, No, no, this is a new November question. 26. This is a new question. Ayun, no, pinagpipilitan niya. Ayaw niya sagutin ng diretso. Pahilig siyang ganyan eh. Kung ano-ano yung sinasagot niya, ayaw niya sagutin ng diretso. John, if you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterances doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari noong November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Yan, kasi ang dami mong palusot. Parang yan yung mga jowa ninyong nahuli ninyo eh. Na nakapatong. Nahuli niyo yung jowa niyo nakapatong. Tinatanong, bakit ka nakapatong dyan sa pinsan mo? Akala ko ba pinsan mo yan? Hindi, ano lang talaga. Kasi itong pinsan ko, masakit ang katawan, minamasahe ko. At alam mo kasi nag-basketball ako kanina. Yung sagot, ang gulo-gulo eh. Pinsan mo ba yan? Hindi, alam mo kasi masakit yung katawan ko kaya minamasahe ko lang siya. Akala ko ba pinsan mo? Pinsan mo ba yan? Alam mo kasi ganito, yung doon sa opisina namin, maraming pinagawa yung boss. Medyo napasma ako, kaya tuloy yan na minamasahe niya ako. Di ba? Kasi nga nagsisinungaling, hindi dumidiretso ng sagot. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay, admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala. Admissions against her interest. Grabe, ang dali nung sagot eh. Meron! Meron! Ba't ayaw mo sagutin? Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Aral may proceed. Yeah. So which statement that one you're mentioning now? So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung No, I 26. don't care. Wala po yung I'm 23. sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. Yan! We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer Okay. ko na... Ang dami mong sinasabi, do not know lang pala sagot. Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Ang tagal na naman sumagot. Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa? Kita ninyo kung paano siya nahuhuli? Kita ninyo, nung una sagot niya hindi niya alam. Ngayon, nung sinabi niya, ito yung sinabi. Ito ba ay isang masasabi mong admission against interest at against your interest? Ano sabi? Hindi ko alam eh. Pero nung sinabi na yung mismong statement, opo. Akala ko ba hindi? Ano, hindi mo alam? Ang video na yon na admission against interest. Meron o wala? Or I don't know. Yung utterances na yun, sir, ang Sir, bukod nga doon.
Kulit mo! To me, sir, yung utterances na yon, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking you, against interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Hindi rin niya Siya po alam. yung namigay, sir. So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Oh, huli ka ngayon. Akala ko ba, inimbestigahan nyo talaga? Oh, ngayon, naghanap si Cayetano ng topic tungkol sa video, hindi niya masagot. Boy, kaya ka nakakasuhan, boy eh. Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. no, so you do not know what the alaman ng video? Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Huli, hindi mo alam yung video. Agoy. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung Siya, nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. O, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay, so I mentioned 3. So my next question, when you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it Yan. up into parts? Nagigets ninyo? Ano punta ni Cayetano dito? Yung admission against interest, 3 yung binanggit niya. Yung sa DepEd, yung sa tungkol sa threat, yung sa threat, di ba? Yung tungkol sa alleged assassination threat. Inamin niya na sinabi niya talaga yon. That's admission against interest of VP Sara Duterte. So, matimbang yon. Yun lang yung tiningnan nila. Pero yung sa DepEd, hindi nila tiningnan. Yung sa inciting to sedition na people power, hindi rin nila tinignan. Eh, di ba admission din yun? Sabi nga ni Cayetano, admission din yan dahil siya ang makikinabang kung sakasakaling siya po ay mapatalsik si Marcos. Pero bakit hindi tiningnan yung sinabi ni VP Sara Duterte na I'm against any people power? Ilang beses siya sinasabi ni VP Sara Duterte? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you I divide think it it up? should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole the whole. sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung 3 na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung 3. The same Yon. thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is Kasi ang punto dito, kung naniniwala ka doon sa sinabi ni VP Sara Duterte na pag ako namatay, may inutusan ako na patayin si Marcos, si Lisa at si Romualdez. Kung naniniwala ka doon, eh di sana naniwala ka din doon sa sinabi ko about DepEd at doon sa people power na ayoko. Eh bakit pinipili mo lang pinipaniwalaan mo? At doon sa mismong threat, eh meron ding admission doon. Ano? Napapatayin ako, may planong patayin ako ng gobyernong ito. Bakit hindi mo pinaniwalaan yun? Ang pinaniwalaan mo lang ay yung pag ako napatay, meron akong inutusan na. Nagigets ninyo? Isa lang yung, sa madaling salita, nagdinikpik itong NBI, ito lang. Ito lang yung makakasira kay VP Sara Duterte. So yan lang yung pipiliin namin. Yun yung punto ni Cayetano dito. issues. Eh ngayon sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Ay, iba yun. But Natutuwa siya doon sa mga pagbablog at pagbibigay ng kanilang opinion. Pero hindi niya sinabing natutuwa siya na magkaroon ng people power o revolusyon. If you know the Duterte, they don't like it. As a matter of fact, tapos na sana itong lahat ng to kung si VP Sara Duterte lumabas sa kalsada. Kasi kumpleto na eh. Kumpleto na. Ito ha. Usapan na yan. Bubulgal ko na sa inyo. Kumpleto na eh. May tao na. Kaya na nga yan si mag-produce ng milyon. May tao na. Yung mga militar, may contact na rin yung mga retired na yan. Sigurado tayo. Hindi ko alam kung sino ha. Wala akong alam tungkol dyan. Pero, assuming, may contact na rin yung mga yan. Kaya lang, ang talagang lagi nagiging problema dyan, yung head. Sino ang tatayong head para kung sakasakaling mag-withdraw ng support ang AFP o ang kapulisan, eh may tatayong head. Wala silang makita ngayon. At alam ko, naririnig ko sa palipaligid, naririnig ko lang, wala akong personal knowledge, naririnig ko, they're trying to convince VP Sara Duterte. But the Vice President, ayaw niya. Same with the father, ganyan na ganyan din ang ugali ni Pangulong Duterte. Ayaw niya talaga yan. Imaginein mo nung si Pangulong Duterte, presidente,
napakataas ng kanyang ratings. Trust rating nung siya ay presidente. Imaginin mo lang yun ha. Everyone is convincing him to declare a revolutionary government. Remove the Kamara, remove the Senate, and revolutionary government. Ginawa yan sa ibang bansa. Sa Africa, ginawa ng isang general yan. Gumanda yung lugar nila. Yan ang pinipilit noon ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. At ayaw ni Pangulong Duterte. He has the power to do it. He is the president at that time. Pinakamataas ang kanyang approval rating, pero hindi niya ginawa. Bakit? Hindi ganyan si Pangulong Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte na sakim sa kapangyarihan. Hindi. Marami nagkukumbinsi sa mga Duterte na tumayo na, pero ayaw nila. Bakit? Kasi sila ang makikinabang. Ayaw nila ng ganun. Let it be. Tapusin yung 2028, yun ang gusto nila. Ay, ito na nga, kaya yan nga tayo nagkakaganito dahil sa yan ang gusto ni VP Sara Duterte. Sa totoo lang, sandaling-sandali lang to eh. Pag tumayo lang, mag-declare lang si VP Sara Duterte, buong Mindanao susunod sa kanya eh. Di ba? Yung totoo. Pwede ko pong ulitin Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayan, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron Yan. group? Bakit sa Ganda yan. cybercrime? Your Honor, may cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor, yung sinasabi kong may cyber aspect, the utterances was made through. Through cyber. And the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya na Ganda ng punto ni Cayetano dito. papapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-ano eh. May nagsabi Anong maybe? Kaya nyo nga pinapa-impeach si VP Sara Duterte because you believe that there is a grave threat against the president. Kasi sabi mo, baby. Alam mo kung bakit? Tuloy sa natin. presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat? Yung assassination plot o yung cyber aspect? Yon. No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... Anong pinagsasabi mo dyan? Ang tinatanong, which will you prioritize? Kasi ganito yan. Explain ko na sa inyo kung ano yung punto ni Cayetano dito. Explain ko na sa inyo. Ang punto niya dito, kaya nyo ini-impeach si VP Sara Duterte because sinasabi nyo that there is a grave threat made by VP Sara Duterte against the President. Sabihin, naniniwala kayo that there is a threat made by the Vice President. If naniniwala kayo that there is a threat against the President made by Vice President, di ba dapat ang priority nyo is to protect the President? At ang priority nyo dapat ay hindi yung kung ano yung sinabi. Dapat ang priority nyo kung ano yung gagawin para maitupad yung sinabi. Pero bakit pumatak yung kaso sa cybercrime? Alam nyo kung bakit? Because they know na hindi naman mangyayari yung threat na yun. Alam nilang hindi kaya ni VP Sara Duterte na patayin at hindi naman papatayin ni VP Sara Duterte si Marcos. Dahil ang linaw doon, pag ako namatay, saka patayin. May kondisyon. So aantayin mo muna na mapatay bago mo makita na papatayin talaga si Marcos. So ibig sabihin, you believe na it is conditional. Second, you believe na hindi naman talaga serious yung threat. Anong pinaniwalaan mo? Yung priority nila, cybercrime. Ano yun? Yung utterances. Ang priority kasi nila, i-impeach si VP Sara Duterte. It's not to secure the president. Because they know it's impossible for VP Sara Duterte to do it. Because she has to die first. Second, wala naman siyang kakayanang patay ng presidente. Sa dami ng bantay ng presidente. Yung bantay nga ni Vice President, kakampi pa ng presidente. So napaka-imposible. Pero again, because ang motive lang nila ay ma-impeach si VP Sara Duterte, kaya ipinasa sa cybercrime, hindi talaga doon sa issue ng threat. Yun ang punto ni Cayetano. So, magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yon. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay.
Your Honor, Bakit? again, uulitin ko, yung utterances was made through Yeah, information and so communication I- technology. Kaya may I hope if jurisdiction any one of outside my the colleagues here regulation. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Tama. Not necessarily, Thank you, Your Mr. Honor. President. Oh, thank you. Thank you, Your Honor. Pahiya ka, no? Yun yung ano doon. O ito, tingnan nyo naman ha. Ito rin si napakagaling din ito ni Senador Robin Padilla. Napakaganda nung ano. Wait ha, tutomate. Saan na yun? Let me move on to a new point. Hindi yan. Sorry. Asan na yung kay Robin dito? Bakit wala?